Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:07 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas. Mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Miyerkules ng edisyon kita, Abril 8, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ilang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Pila sa mga balita nga patpato naton subong hapon. Gabianan may may ceasefire na ginaistoryahan sa tunga sang pungsod US kag Iran. Hopefully tani magsigi-sigi na para ngati na kita magkaamat-amat na kita recover man sa sining gera, no? Iti halos tanan kita apektado. Way man kita na bumbahan diri. Pero ang epekto bala sa ekonomiya patsagan gid ilabi na sang aton nga mga driver. Kag speaking of driver, no, ang biyahe sang mga modernized buses sa Kabatwan ginapahibalo sang local government units sang Kabatwan nga temporaryo nga magauntat ang ilang operasyon. Di sa kada adlaw nga nagasaka ang presyo sang gatong, kung ma-observe sang aton nga mga tagpalamati, nagagamay ang mga nagabiyahe sa dalanon. Ang mga public utility vehicles naton, mga public utility jeepneys naton, nagamat-amat nga nagagamay. Kung naobserbahan sang aton nga mga tagpalamati, inibangod hindi na nila masarangan ang presyo. Kay ti kago nakita gani kita dito sa Manila nagahibi gani tulo luha niya kay pulo oras biyahe niya pila lang tumapuli niya 300. Ang iban nagauntat na kagang iban nangita na lang sang iban nga trabaho. Tiway sila sang income kaysang una pwede maka-income 1,000 tubtob 1,500 pa. Ti subong haluson sila maka-income gani 300. Amo na gani pangabayta sa aton nga mga kauturan. Kung may extra ka mo or bisan pisos lang o kung 2 pesos, hindi nyo na pagkuhaon ng kambyo. Or kung may kaya ka mo idugang bisan piso, 2 kundo may bulu bastante ka, bisan 5 ka pesos na, dugang-dugangin nyo lang. Kaya kung hindi naton pagbuligan ang mga driver ta, although may mga ayuda na nga nag-ilinabot, subong adlaw, no? May mga natagaan na, pero pila, 5,000, asasan, o gid ni. Amo na kita mismo nga mga tao, mabulig kita. Anong pwede naton mo-offer sa mga drivers naton? Nga magsigi-sigi sila biyahe. Kabatwan pa lang ini ha. Wala pa kita kahibalo sa iban nga mga kabanwahanan. Kag amuning aton nga tinghoan nga usisaon kung ano ang sitwasyon sa kada banwa. Kay basi mag-abot ang punto nga ma-decide na lang gid yang no? Amo na nga dapat gid kamo mangin mabinantayon kamo.
So amo na no, nakita naton diri sa sa Facebook page sang LGU Kabatuan, nating inabisuhan ng mga commuters nga planuhon ang ilang biyahe kang magpangita sang alternative transportation options sa sini nga tion. Ti Kabatuan pa lang ini ha. Sa mga kauturan ta basi may mga updates makamo sa inyo nga mga banwa, pwede nyo gid na ma-comment dira para mabasa naton para nga madamo pagid nga mga kauturan tang makahibalo sa inyo nga sitwasyon dira, kamusta sa inyo banwa, sa Miag-Aw, sa Gimbal, sa 5th District, sa 4th, or sa diin man nga bahin sang Western Visayas. Iti do hindi na gid magwantahan no kag may mga information pagani nga nagagagwa nga ti pwede pa magsaka tubtob 200. Ti maano na lang kita sini. Apektado gid sini ang pagdulong sang services. Ti ang nakita ko gani man sa pila ka adlaw nga nagpauli kita sa Miag-Aw, naggamay gid ang nagabiyahe subong. Mai ang mga modernized units kung sang una nagagwa sila every 10 minutes, subong 20 to 30 minutes kada pagwa nila sang unit. Nga kiti naggamay ang units nga nagabiyahe na. Although sige man ang pag-serve nila sa riding public, pero diri mo makita nga nga budlayan gid sila sa ilang nga sitwasyon subong. So paano naton ini sila buligan? Amo na ang dapat nga direksyon naton kag amo ni may ayuda nga nag-abot. Pero lang ni ha, ang band-aid solution pa lang ini. Dapat may long-term solution kita or masiling tabala may mga ginaplano na para nga kaysa tutuod lang kaluluoy gid damo gid yang reklamo mo, damo ang nagareklamo. Pero ang aton nga gobyerno, may ginahimo man sa karon no, mga LGUs nato ng national government, may mga assistants naman. So amo ni ang pauna nga bulig. And we hope masustener ini kay bisan nga may ceasefire, pero kung basehan mo ang statement sa mga energy experts, nagasiling nga hindi niya magbalik dayon nga kung sang una 55 hindi ka mo mag-expect, amo na ang ginhambal sang pila no. Amo na ang mga dapat naton nga preparahan paano kita paano ta mabalanse nga hindi matumba ang ekonomiya. Pero ari no, sa kada adlaw na observe naton nagagamay ang nagabiyahe nga mga salakyan. Sino sining kaluluoy? Mga ordinaryo nga tawo. Amo na nga kung may kasarang ka mo, buligid ka mo no, share gid, hindi ka mo magduwa-duwa nga mag-share. Hindi naton gusto nga hindi naton gusto nga magsigi-sigi ini nga wala kita sang himuon. Dapat may direksyon kita. Kag anong direksyon nga dapat naton na usuyon subong. Paano kita makabulig sa mga tuman nga naapektuhan. Banwa gani isang kaluya no, nakita naton dire may advisory ang ilang mayor. Si Mayor Regil Kent Lim may announcement basahon man nato no sa sining energy emergency kagti sa pag may need man nga mag-conserve sang energy, ang municipal mayor sang Kaluya si Mayor Lim nagamando sa tanang punong barangay nga mag-implement sang istrikto nga austerity measures for all upcoming barangay fiesta celebrations in 2026. Ang banwa sang Kaluya, isa ini sa bugana man nga banwa diri sa aton sa Western Visayas. Pero may mando si Mayor Lim nga dapat magpatuman sang strict austerity measures. So paano inihimuon? Pwede naton kakson siguro ang mga disco-disco no, mga dira. Kasi makatipid ka sa sound system. Diba? Makatipid ang aton nga barangay. Well, the local government unit
recognizes the importance of cultural and spiritual traditions. Nahimo naton inisang pandemic. Ngati, way man sang pista. Wala man sang mga dalagko nga gatherings. Barangays are urged to scale down festivities, minimize extravagant expenditures, and avoid non-essential entertainment activities. This, along with restricted use of heavy energy-consuming equipment. Te. Ang sound system, ari mamangkot kita sa mga technician tabi, ang paggamit sa sound system, utang tabi, duwak adlaw, dispiras pista, dako manggurong makaon sa kuryente. Dako, te, si Engineer Roy, nagsiling, ati, dako ang makaon sina. Kung pila ka barangay sinang mag-design, hindi na kami magpa-disco, Siguro ang Santos nga misa na lang ang highlight namon, ti mas mayo. Kaya ang mga balaya, ti dipindi na sa ilay kung maganda sila. Di ba, no? Amo na lang na. Actually, ang iban nga barangay, no? May mga ginahimo na, may mga kilala kita. May mga kilala kita dira sa Banwa sang Miagaw nga na may mga ginaduso sila. Kaya damo pista subong, di ba? Damo pista. May mga kilala kitang mga opisyales nga nagaduso nga ti ipaiway ang mga nakaandan amo ning mga bayli-bayli bla mga padisko. Sa tutuod lang, sa sini nga tiyempo, ang focus dapat naton is paano kita makatipid, kag paano kita mag-survive for the next 3 to 6 months. Amo na dapat ang direksyon naton subong. Way man sang kumbaga naintindihan taman ang iban gusto pa magsinadya, pero kung pwede lang naton anay nga ipaiway ini. Kaya nga basi mapadisko kita or magsinadya kita, tapos after pila ka bulan, problema man ang mga kasimaryo mo. Bla? Kag makabuligid kita, makatipid kita Bla? Magduwag adlaw, pinsarahan nyo bla? Pinsaran nyo lang balang matipid sang aton nga mga mga kauturan sini. Ang Banwa sang Kaluya kabay pa ng iban nga mga LGUs dira i-encourage pagid nila I-encourage pagid nila ang ila dira nga mga kabarangayan nga ipaiway anay ang mga extravagant kagti non-essential entertainment activities. This along with restricted use of heavy energy consuming equipment hulab gidya isang pundo sang Banwa during a time of economic crisis, aligning with broader energy conservation and efficiency initiatives. So amo na dapat tagaan tagid sang igtalupangod ini So standby lang sa aton nga mga kauturan. Kanami gid sang sini nga mga initiative sang LGU. Kabay pa nga ang iban nga mga LGU magsunod man tinguan taman nga labuton ng iban nga mga Banwa sini kung anong mga plano nila sa mga pista nila, pero ako suportado ko gid niyang himo nga advisory sang mayor sang Kaluya nga dapat ang mga extravagant nga mga activities. Di ba? Mga ang pa ginabala ang do kwarta sa lata bala nga style nga may mga reyna bala kada sona. Di ba may amo man sina kada sona ngita ka mo da sang mismis may bayli-bayli tapos baligya manok. Kumbaga magbayad ka dira para kasaot ka bala sa miss nila 300, 400 tapos baylo manok. Di ba? Kada mo pa sang kumbaga gasto. Although may project nga lantaw or ginaplano ang Banwa or ang barangay, pero makita mo gid nga mahakog-hakog kag imbes nga igasto mo to, igastuhon nyo na lang sa inyo nga mga panghinanglan dira. 21 minutos makaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. This time magakwa kita sang report.
Mga kabiyanan, ang DSWD nagpatigayon sang distribution sang cash assistance sa mga tsuper naton sa bahin sang lapas. Kauntang detalye sa report ni Janelle Baclay. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Nel, may nga po. Dako ang pagpasalamat sa pila ka mga drivers, tricycle drivers kag operators sa Paul sa sining nabato nilang ayuda no 5,000 pesos. Mayara sa nagalain-lain nga distribution area kay ina. Ang ining kadtuan naton diri sa may Lapas Gymnasium sa diin mayara sing anom kagatos ka mga tricycle drivers ang nagbaton sang assistance nagikan sa DSWD. Tisano sa isa sa mga driver na interview ta kay Rene Soles sa barangay Bakhaw, Mandurriao nga suno sa iya makapian-pian gid dinhi sa ila sini nga kinahanglanon sa panimalay ang iban kay hindi iniya fuel coupon kundi cash ini gin ako ya kag prangka sa pagambal sige bakal ko ni pagkaon ang nabaton ko kag ang iban itughong sa iya siniya ginabiyahe nga tricycle didto sa may area sang sa Mora Milya sa City Proper mas madamo pag dito kag ginano ang gin-distribute sang DSWD lauman sa masunod nga mga inadlaw wala pa man gid sang complete schedule sa bahin sang DOTR kung san o ipanagtag pero ginapadasig ni karon ang pagproseso ag verification sa mga recipients kay masunod naman niya nga managpanagtag ang LTFRB sa mga drivers Paul. Ini pinakauna nga payout nga ginpatigayon diri sa may distrito sang Lapas kag para sa mga driver tido ano ini sabat ini sa kauhaw nila nga ginabatyagan especially nga wala pa man sila yan naka-implement sang fair increase. Tikitaan mo gito kag gina no ang grabing pilahay gutok ang palibot sang Lapas Plaza sa mga nagpadulong kay ina no sa sining napatigayon yang Pila ini sila, Nel? ang sa Lapas area ang pag-aton pagpangusisa sa DSWD around 600 kay ti alphabetical ini sila no may didto sa may MH Del Pilar laban-laman may didto man ang Tricycle drivers na gini. tricycle drivers and operators no Okay. worth 5,000 ining ila sini yang ginbaton kag ini ang ikaduha na ini kumbaga sa nagdigad iya to sang LGU nga inisyatibo ang pagpanagtag sang 500 nga fuel coupon po ini iya cash ini kag ginagid ang tagtaganay nga nangin matalonsay man no ang ginapatigayon nga distribution. So lauman sa masunod pa nga mga inadlaw kay may payout nga na schedule ulit na magsala April 9, 10 kag probably by next week iya naman niya sang LTFRB kag DOTR. Sa bahin sang DOTR Paul sa datos sang aton sini nga Land Transportation Franchising and Regulatory Board diri sa Western Visayas yara sa 8,000 tubtob 10,000 ka mga drivers ang natalanda nga magabaton siniti tanan ni nga dita no from tricycle drivers, PUJ, bus drivers ang ining target sa LTFRB pero ginahulat-hulat pa ni subong kay nauna ya ang National Capital Region nga mayara sing around 1 billion pesos na ang ginpanagtag sa NCR, Calabarzon, Central Visayas, Central Luzon kag Northern Mindanao ti ang sa Visayas ya as Western Visayas wala pa sa schedule kag amo ning padayon na ginahulat sa aton sini nga mga transport co-op Paul. Okay. Ang luyag la talang mahibalo Anel kung may mga ara nga mga nagkadto dito ngati wala matagaan kiti may mga problema sa mga dokumento. May ara gid na kita nga nakitaan no wala gid hindi gid niya masiro no o may mga questionable nga mga dokumento pero ang hambal sang DSWD nga kung may ara sing wala ma-comply willing man sila kay wala man deadline nga masili nga pagkabuwas wala na pwede na ma-follow up as long as provided ang kinahanglan nga dokumento pero kung ang dokumento mo da karon halimbawa expire ang imo prangkisa ti madagdag kagid no sa validation kag ma-disqualify ka no sa distribution amo na nga ang registration kag updating sang list nagaumpisa gid na sa aton sini nga mga TODA o kon Tricycle Operators and Drivers Association kay sila iya ang lehitimo nga may mga records ng ila sini nga mga miyembro Paul. Nel, madamo gid nga salamat. Amo ni modulo naton nga report may kangtanan sa nangin distribution sang fuel subsidy nga nagsugod na subong adlaw sa pinakalugar diri sa may Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madam Janelle Baclay sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
tricycle drivers pa lang no ang una nga natagaan. So sa mga masunod nga daw lauman pagid ang pila ka mga schedules no. Kag this time magkakuha kita sang report pagid sa gihapon sa DSWD Field Office. DSWD target nga magpanagtag sang ayuda sa mga tricycle drivers sa iban pa nga syudad kag munisipalidad sa Abril 16 naman no mga PUJ taxi kag TNVS drivers sunod man nga makabaton. Kuwantang detalye sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas report. Yan, mayong hapon. Paul, mayong hapon sa aton nga mga tricycle drivers no gikan sa ibang pagid nga mga syudad kag munisipalidad diri sa aton sa Western Visayas nga nagapamangkot kung saan uya Paul ang schedule nila no nga makabaton sang cash relief assistance. Ang aton po nga regional director kaina sa DSWD 6 Joselito Estember nagpahayag nga after po no sa highly urbanized city Iloilo City kag duha nga component cities ang Pasay City kag Rojas City nga tagtaganay magasunod po no next week April 16 no ang tagtaganay naman sa iban nga mga syudad kag munisipalidad diri sa aton sa Western Visayas. Gipamangkot naton po kaina si Regional Director Joselito Estember kung miara na bala po sang listahan kung sino unahon nga LGU no o munisipalidad sa pagbaton sa siniman nga CRA and according sa iya Paul kung sino kuno ang LGU nga una makahatag sang clean list sa ila no amo ini ang next no nga hiwatan sang aton nga payout. For the information sang aton nga mga tagpalamati ining nga listahan no sa mga kwalipikado natin nga benepisyaryo naghalin iniya sa LGU kag gin-verify lang inon sang DSWD. So halin ini ang listahan sa LGU kung sa may sinoto po no ang may rehistro sang ilang nga prangkisa amo ini sila ang makabaton sang ilang man nga 5,000 pesos nga CRA. Sa iba naman nga po no like for example sa aton nga mga PUJ ang public utility jeepney naton ang aton nga mga taxi drivers kag lakip man diri po no ang aton nga transport network vehicle services o kon TNVS like for example po no sa aton nga mga Grab sa aton nga mga Maxine sa mga delivery riders naton according diri na sa aton nga regional director target po no o miara na nga mando sa aton mga Tiglicom Rex Gatchalian nga probably po by line of 2 or April 21 maumpisa man ang pagpanagtag sa ila sang ayuda. So gipamangkot naton pila ang mabaton nino sang aton nga PUJ sang taxi drivers naton kag sang aton nga TNVS drivers and according sa iya Paul same man no sa amount nga nabaton sang tricycle drivers which is 5,000 pesos. This is on top ya Paul no kung ang aton nga LTFRB may ara sang fuel subsidy ang aton nga DSWD cash relief assistance sa idalom sang assistance to individuals in crisis situation amo iniya ang 5,000. So separate ina Paul base bala ma-confuse ng aton nga mga kauturan ni ara man according kay RD nga fuel subsidy nga mabaton halin sa iban nga or sa LTFRB ang iya sa DSWD po CRA ang tawag. So hulat-hulat lang no sang aton nga mga tricycle drivers kag ibang paginaton nga mga drivers ang schedule no sang payout but next week po target April 16 ang mga tricycle drivers sa iban nga munisipalidad and on April 21 ang aton nga PUJ taxi drivers kag ang aton nga mga TNVS drivers Paul. Yan luyag ta kamustahon ang sitwasyon no paano ang process ang dugay ang pagkuha sa aton nga mga tricycle drivers kay ina. Yes. Kaina Paul, actually Paul, no, may ara kita sa mga nag-interview kaina, mga alas 4, alas 5 Paul, ara na sila kaina. Isa natin Paul, isa natin kaina no nga nag-interview, pag-abot yun natin dito sa venue, pagwa ini siya sa gym, no, dira sa Barangay MH del Pilar. So according sa iya, 5:30 ara na siya dira sa gym. So nag-abot kita dito Paul kaina no sa aton nga venue around 8 a.m. So malawig-lawig Paul ang pila kag madamo-damo and actually gani Paul no sang talaga sa aton nga Facebook live ha sang ginahiwat ini Paul no ang interview with RD Estember may nagasinggitan sa likod kay siguro Paul nagakat bala sa linya ang iba naton sa mga kauturan kay siguro dugang sa init man sang panahon and at the same time no aga pa nagbugta siguro irritable nagasinggitan na ini sila kay tidamo ang mga nagasalot kag may nakita kita dito kay ina nga duha gid no ka pulis
panghayo assistance ang aton man nga DSWD sa pulis naton kiti do ang ila balang singgitanay po hindi sakto bala siguro kiti Si mga pinapungulay na to? amo na ang ginalikawan naton siguro Paul kiti amo na gani gusto Manila nga makatapos gilayon sa pagbaton sang assistance kiti iban sa ila mabiyahe pa. So kiti may mga nagasalot that's why Paul no nga kaina do nagkinagamo dito sa right side no sang stage naton pero before kita Paul maghaling kaina no nangin smooth na amat-amat na Paul no nga nagagamay na lang ang aton nga mga manog kuha no sang ilang CRA. Yan kung basihan naton ang data from DSWD, mga pila ang target nila no diri sa syudad sang Iloilo. Yes. For Iloilo City Paul, we have 1,000 or more than 1,900. Okay. Sa aton sa Pasig City, 2,600. Sa aton nga Rojas City, we have more than 3,000. Rojas City Paul ang pinakamadamo. So tatlo lang ang gin-identify. Isa highly urbanized city ang Iloilo City kag duha ka component cities ang Pasig kag ang Rojas City for a total Paul no of more than 8,400. Sa Okay. tatlo nga cities naton ang makabaton. Pero ang sa mga banwa-banwa yan, may yes. may ginaplano man ang DSWD nga Yes. maghatag sila sang assistance. Yes. Amo na Paul ang schedule no sa April 16 kung sino ang una nga makahatag sang clean list Okay. sa ato nga DSWD sila ang unahon nga hatagan as to the data Paul no kung pila wala pa kita Okay. nakakuha kiti according kay RD Estember last week lang nila nabato no or sige no ang ilang pag-validate kung bala ang gimpasa sa ila no nga listahan is certified or naka-renew gid man sang iyang prangkisa kiti amo na ang ginabasihan sandang po sa ato naman nga mga PUJ kag mga taxi ang aton nga LTFRB nakaha-submit na no sa DSWD6 sang listahan so ongoing man ang validation sang aton nga DSWD actually gani po no ang 8,000 naton nga figure do Madugangan pa. kagapon lang ni nato nakuha nga data kiti padayon ang paglimpyo sang listahan nila ang validation. So probably po basi mga next week we have data na no sang sini nga mga mabaton pagid sa mga municipalities kag sa aton nga mga PUJ, taxi and TNVS. Okay. Yan, Madam Ugid nga salamat. Report gikan sa DSWD6 para sa Bagong Pilipinas, Miran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madam Ugid nga salamat. Marian Grace Aranyata sa report. Pero ang ginakabalagan ko sini, sige-sige ang paghatag sang assistance. Pero sa dalayon nga pagsaka sang gatong, ang ginalantaw ko basi nga magbuhin pagid bala ang mga salakyan nga nagabiyahe. So ano ang pwede himuon sa mga LGU sini? Amo ni dapat forward thinking dapat ang mga LGU naton nga maabot gining time nga magsigi-sigi ang pagsaka kag wala sang pagsaka sa plete sigurado mauluntat ni biyahe. Hindi lang ini sa syudad ang inistoryahan naton ha kundi sa bugos nga Western Visayas. Kaya kuhaan nyo basi ang kabatuan. Nguntat sila biyahe pero wala man sang ginhambal nga time kung saan sila mabalik. Depende na sa mga latest nga mga developments na. Kung kada banwa, dapat may mga ginahimo na ang kada banwa sini ngati what if maguntat ang biyahe. Ang Ceres. Although ang Ceres sige-sige ang biyahe nila pero asasan ugid nga masustener nila nga wala sang pagsaka sa plete. Di ba? Kiti kung ayuda 5,000 tubtob 10,000 ang mabato nila kiti may fuel subsidy man halin sa LTFRB 5,000 or 3 to 5,000 tapos 5,000 man sa DSWD ang cash relief assistance nami pagid kung kada LGU may himuon pagid kada banwa kada syudad may efforts pagid kamo tanan dapat magbinuligay para nga masustener ta ang transport sector kay kung mapiang actually piang na ni sila subong kay grabe gid yang epekto sa ila buligan ta sila para nga masustener man nila ang pagbiyahe nila kada adlaw sipon dapat no kung pilang drivers pilang nagabiyahe kada adlaw amo nang nakuha naton nga information no nga ang mga may modernized units from San Joaquin ngati kada 20 minutes na ang biyahe nila.
Kada 20 minutos ang gwa sang units nila. Ngati sang una nagagwa every 10 minutes nagagwa. Subong hindi na 22 siguro labutan pa na sobra 20 minutos. Iti sang una 5:30 naghalin ang ilang nga unit, subong tag alas 7 pasado na ang halin. Ina bangod sang nagakatabo subong. Ngati pila ka pilo na ang ginsaka niya from 55 pesos. Ang gasolina, ang diesel, ang gasolina, saka man, hindi na gidya magwantahan. Ang ginalantaw pag naton tani, after nga matagaan, ini mga tricycle drivers naton, ang mga ara sa transport sector, ano naman ang pwede naton nga mahatag nga ayuda sa iban pagit nga mga sektor nga nagakinahanglan. Kinahanglan gidya matagaan sang bulig. Kaya kung hindi ni matagaan sang bulig, ubos gini tanan apik way gini sang luti kanya-kanya man diskarte para makasurvive, pero laing gidya kung may bulig halin sa gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo 37 minutos makaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Maghatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom sa aton nga pagbalik, dugang nga mga updates from Police Regional Office 6. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Ilang dekada nang umaasa sa mano-manong pagtatanim ng palay ang mga magsasakang tulad ni Kata Obinario ng Nueva Ecija. Mababa ang kanilang kita dahil sa taas ng production cost, dulot ng pag-aararo gamit ang kalabaw at pagpapatuyo ng palay sa pagbibilad sa kalsada. Dahil dito, sa bawat 100 sako ng palay, 4 ang natatapon lang, kaya lugi ang mga magsasaka. Ito ang problemang gustong lutasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka. Last week, dinayo ng Pangulo ang Gimba Nueva Ecija para inspeksyonin ang Rice Processing System o RPS, ang modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Pero para pampabilisan, kailangan ito mechanization ang ginagawa natin. Dagdag pa ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., Pagbibilad ng sa kalye, maraming losses dyan Tsaka maraming pangit yung quality. Better quality means better price. 213 ang ginagawa at ipinamamahagi ngayong rice drying facility sa iba't ibang lalawigan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang katabing rice mill. Nandito na yung milling, nandito na yung drying. Lahat ng value added ay nandito, naiiwan sa kooperatiba, naiiwan sa mga magsasaka. Ang modernisasyong ito ang bagong muka ng agrikultura. Yung mga nagsasaka ay nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang hanap buhay. Sila ang nagpapakain sa buong Pilipinas, kaya alalahanin natin lagi ang kanilang kalagayan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang bagong kwento ng agrikultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabatok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga.
Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay na may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon, para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang Sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang Sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy, Julie! Kamusta ng date ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirate niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 47 minutos, mga kaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ka mong nagapamati diri sa gapon sa programa Bantay Banwa. This time magkakuha kita sang report digital dashboard. Ginlunsar sa bahin sang Iloilo Provincial Capital. Kuwantang detalye sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas, report. Hope, mayong hapon. Yes, Paul, maayong hapon. Formal na nga ginlunsar sang Iloilo Provincial Government ang Talamdan Geospatial Platform kag ang 4K for More Progress Dashboard. Iniibilang kabahin sang ginaduso no nga digitalization sang mga sistema kag proseso sang Kapitolyo Provincial. So ginaduso sang tikang ang data-driven governance para mas makaresponde, mas maalam kag mas epektibo ang depensa sang provincial capital para sa benepisyo sa mga komunidad. So sandig sa provincial capital sa ginhiwat nga launching no sa bunga adlaw April 8 ang 4K for More Progress Dashboard magahatag ini siya Paul no sang mga importante kag mga makabuluhan nga mga impormasyon para mangin giya sang aton nga mga policy makers agud mas maintindihan ang mga pamahog nga makaapekto ukon nakaapekto no sa mga komunidad diri sa probinsya sang Iloilo sandigani no sa isa or sa ginhiwat nga launching kaina lakip sa mga impormasyon no nga pwede makita sa dashboard nga ini o kun ang 4K for More Progress Dashboard ang epekto no sang bagyo sa populasyon ang numero sang mga LGUs or barangays diri sa probinsya sang Iloilo also ang iban pa no nga mga impormasyon kaangay sang ang mga pagbaha diri sa probinsya, ang alert level status kung red, blue o kung white alert no ang mga LGU sa probinsya including ang mga declaration of state of calamity maga-reflect man sa provincial dashboard ining 4K for More Progress nga gin-launch no sining nga adlaw and ang maayo diri Paul real time no ang data o kung datos nga naga-reflect no sa dashboard. So lakip man sa makitaan sa dashboard, for example no ang numero sa mga seaports nga nagsuspend, ang number of passengers nga stranded o kung mga cargos no nga nagakinahanglan sang assistance sa mga pantalan pwede gid ina maga-reflect no sa dashboard no suno sa Iloilo Provincial Government. Also ang number of airline or flight cancellation sang Iloilo International Airport mangin kabahin man sang dashboard. And aside from that Paul no sa mga kalamidad mangin
ano man no mangin kabahin man sang dashboard ang iban pa nga mga ginabantayan no nga mga masakit diri sa probinsya sang Iloilo, that includes no ang dengue, kay may ara man sang dengue dashboard usa diin makit-an real time ang numero sang kaso, kabilugan nga kaso sa probinsya sang Iloilo, ang mga municipalities o kon kabanwahanan nga apektado. Also ang El Nino, La Nina phenomenon, ang iyang affectations diri sa probinsya sang Iloilo mangin kabahin man sang nasambit nga dashboard no kag subong Paul no nag-experience kita sang energy emergency, so lakit man ina no sa mga balanta or ma-reflect nga mga datos sa 4K for more progress nga dashboard no sang Iloilo Provincial Capital. So officially gin-launch ang duha ka ining digital nga mga portals no ang Talamdan and also ang 4K for more progress. Ini na no ang pahayag isang Kapitolyo Provincial ang future no sang governance no sang Iloilo province kay gearing towards digitalization na no ang Iloilo Provincial Capital. So kabay pa mangin effective gid no ang ini nga mga digital nga mga teknolohiya nga ginlunsar sa Iloilo Provincial Capital. So ang launching kabahin sa gyapon Paul no sa semana sang Iloilo nga mga activities no. So tomorrow last day na sang semana sang Iloilo, usa diin again may ara sang fun run and job fair nga hiwaton sa Kapitolyo Provincial. O pangluyag lang naton mahibaluan no kay kanami gid sa sini nga programa ang paano ma-access sa aton nga mga kauturan ang ini nga dashboard. So ang pag-access ini no kay digital na siling gani ni Provincial Administrator Raul Banyas, anywhere no anytime pwede ma-access sa computer no sa mga pumuluyo ang ini nga mga datos. So ara lang gid ina no sa provincial capital and pwede gid ina nila matamdan no sang ilang nga mga impormasyon. Ang maayo gid diri nga target Paul no ang mga policy makers naton kay sila ining mga magaubra sa mga polisiya, like for example ang aton nga mga legislators. So pwede nila kadtuan no ang Talamdan and also ang 4K for more progress para nga mangin guide nila sa pagpasar sa mga ordinansa nga makabulig no sa mga pumuluyo. Depende sa kung ano nga mga problema ang naga-reflect no dira sa may dashboard. So actually Paul no hindi ini ang pinaka-launch sang dashboard kay na-launch na ini sang Marso kabahin no sang Provincial Defense Action Center no sa Iloilo Provincial Government. So kumbaga ubra pagid kumbaga gin officially launch gid ini siya, though like sort of second launching ini siya. Okay. Kadungan man no sang selebrasyon sang semana sang Iloilo. So amo na no ang mga activities para mas makilala pagid sa mga pumuluyo ining Talamdan and also ang 4K for more progress. Madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Batian ang report ni Hope Torrechante. Madamo gid nga salamat. Maayo gid kiti mas mahibalukan gid sang aton nga mga kauturan ng mga updates dira sa bahin sang Iloilo Provincial Capital. Mga kaibigan, nakita sa tiyempo diri sa aton nga pagpangalangad. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side, sa studio engineer Roy, Louis K. Pang, sa transmitter Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo